Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika, isang nakakabiglang kaganapan ng muugo ngayon sa paligid ng Malacanang. Naku po, men in uniform mula sa hanay ng kapulisan at militar ay namataang nakaalerto sa paligid ng palasyo. Ano nga ba ang dahilan sa likod ng mahigpit na seguridad? Ayon sa mga ulat, pinalakas umano ang seguridad sa palasyo dahil sa mga impormasyon tungkol sa posibleng banta sa katatagan ng administrasyon ni President Cotino Norte Jr. May mga espekulasyon na may ilang grupo umano na nagbabalak patalsikin ng Pangulo, bagay na mariing itinanggi ng mga opisyal ng gobyerno. Sa kabila ng mga haka-haka, nananatiling tikom ang bibig ng Malacanang sa tunay na dahilan ng heightened alert status. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ito ay bahagi lamang ng routine security measures at walang dapat ikabahala ang publiko. Gayunpaman, naka-standby ang mga tropa sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila bilang bahagi ng precautionary action. Habang wala pang kompirmasyon mula sa mga opisyal, nagpahayag ng pag-aalala ang mga mamamayan. Umaasa naman ang publiko na mananatiling maayos at tahimik ang kalagayan sa bansa. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na kaganapan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Parang mga zombie yan na gano'n, galit na galit. Kasi iiral yung pagka-emosyon nila. Mas matakot kayo if they leave everything, their faith to God. And if kakampi nila ang God, ang Diyos Almighty, Allah, God Almighty, matakot kayo. Because no power here on earth can defeat the Filipino people if God is with them. Even the mighty armed forces and the mighty PNP, no amount of command to fire at the people, nothing will happen to them because God will protect them. Yun yung katakutan nyo. Kala ninyo, kakampi nyo demonyo. Kala ninyo, takot lang demonyo sa langit, sa Diyos. Kaya, Filipino people, build up on your faith. Faith in God. Build up on that. Trust in God. Yun yung message ko sa inyo. Magdasal kayo, ipagdasal nyo yung mga pamilya ninyo, pagdasal nyo ang bansa natin na sana ma-resolve natin yung dinadaanan natin, na sana maayos natin ang bansa natin at mapaunlad ang kabuhayan ng mga Pilipino in our lifetime. Enough of the hardship. Saan tayo pupunta na may ilang Pilipinong nakikinabang, milyon-milyon ang nahihirapan? Bakit hindi pwedeng lahat ba masaya? Hindi ba pwedeng walang Pilipino na naghihirap? Lahat masaya. Yun dapat ang tahakin natin. And let's do it. Madam President, ikaw ang tinitingala ng mga kababayan. You be brave enough, God give you the wisdom and the perseverance to survive all of this. God give you the leadership, the command to take back what is rightfully ours, to lead the people. Tayo lahat, we take command. We be in command of our lives, not just a few politicians lording it over us. We should take command of what should be yung fate natin, yung future natin. Ayusin natin ito. So, yun lang. Relax, tignan lang natin kung ano mangyayari over the few days, no? Maraming salamat, maraming comment, thank you, maraming salamat. Buti hindi ako ginugurgur, no? Loud and clear pa rin, maraming salamat sa inyo. Jongjong, maraming salamat. Bingwari Fire Explorer, Melody Herrera said hi. Teresita Sunong, Sumud Lion,
Magandang gabi sir. Thank you. Lisa. Casimiro, kala ko si First Lady eh. Baby. Hello, First Lady. Marilyn Palanuan. Watch. Melody Herrera, magandang gabi po. Thank you. Heidi Ching, good evening po sir. Dado, always good health no matter what, I always salute you. Thank you. Dennis Cao, watching from Hungary. I'm hungry. Po, Kap Dado. Thank you, Dennis Cao. Crispy Pata. Message deleted. Ano yung message kaya ito? Penging Crispy Pata. Sarap lang mga pangalan ninyong Crispy Pata. Relda Martin. Jennifer Gloria. Uy, si Jennifer. Love you. Wow, looking fresh sir dad. Natulog. Natulog. Mwam. Tulog eh. So, may mga niluluto nyo. Baka masunog. Elenita Canas. Watching from OFW Lebanon. Thank you, Lebanon. Kamusta na kayo dyan? Ingat kayo lagi. Nasa hot area kayo. Marilyn Palaruan. Watching from Hong Kong po, sir. Thank you, Marilyn Palaruan. Bakit pa na yung OFW? Crispy Pata. Mr. Chairman, mabuhay ang SFGF. Oh, thank you. Sali kayo sa SFGF. Crispy Pata. Sali kayo kung gusto nyo. Ano to? Voluntary lang to. No? Voluntary. So, we have a SEC approval already. Ano tawag din? SEC registration of a non-profit na SFGF, Filipino Guardians of Freedom. And then what will follow is I will register a cooperative, decide on a name, and then register a cooperative, and we will start our project, no? Those who want to join, you contact, para sa OFW, you contact Kevin Duldulao or yung mga leaders ng bawat chapter. Sa mga local, you contact, sino ba? Yung sa core group o kaya kay Tariray. Tariray, alam mo ba yung ginagawa? Ito moving forward lang tayo. So while we're waiting for the change to happen, at least we are changing our lives positively. So dalawang ginagawa natin, we're keeping abreast do sa mga nangyayari sa bansa natin. We're ready. Pero dahil sa lilimandaan lang daw tayo, kukunti tayo I would like to believe that number, 500, wala pa nga 500, ako pa lang hindi pa nga ako nagpipilam na application form. So, hopefully, dadami tayo under my care and all those able na aking mga kasama, mga commander. With the thinking na we all benefit from this and yung ating bansa will benefit from it. So, yun. In a, tatlong pillar, isang corporate, profit-oriented. We will go profit-oriented. I will make sure that happens. Then we have a cooperative. I'm sure that it will happen this May. We start immediately, no? And then this foundation will happen within the year, so that it's all related, each helping each other. So the cooperative helps the members of the group and their families. The foundation helps the communities. Like, think of it na there out of 2,274 na barangays, of 42,000 barangays na still not enjoying electricity. Imagine kung kunyari tayo on our own, tayo, not the government. Tayo, we move forward and we produce the funds and electrify itong mga barangay nato. Solar. We use the technology so that they can charge their cell phone or have a big TV there that they can watch every day. Diba? And kung mag-provide tayo ng mga ilaw-ilaw pagka malayo,
pupuntahan. O kaya yung barangay, sasabihin natin na meron silang manood sa mga Netflix. Wow, Netflix, no? Nood sila. Oh. Kung kinakailangan, lagyan natin ng Starlink. Magkano ang Starlink? 20 mil, di ba? Isama natin yun, kunyari. Usapin natin si Commander Elon. Si Commander General, Lieutenant General Elon. Kilala si General Elon. Si Commander Tesla. Yun. Kausapin natin para company to company o kaya foundation to foundation. Isip, yun lang. Hindi na kaya gobyerno. In our own private capacity, and that is a step forward, helping this country become better, a better place to live in, with pride and dignity, humanity for the Filipino people. Di ba maganda? Ba't nyo isi-shoot down yung ano? Ba't kakalabanin kami? Hindi, government will be so happy. Buti yun, may mga ganitong tatanga-tanga, ganitong mga siraulo, gagawin yan. Madam President, kung sakasakali na ikaw ang maging presidente na, edi, supportahan ka namin. Pero ito, tuloy-tuloy lang namin. No? Huwag mo akong imbitay sa gobyerno. Nandito ako sa grupo eh. Huwag na, ayaw mag-gobyerno. Mahirap mag-gobyerno kasi hanggang hindi siya revolutionary government, it's a waste of time. I'd rather spend my time helping people out in my own private capacity. I think that's better. Kasi pagka hindi revolutionary government and it's a government na ganyan ngayon, wala. Makukurap ka o kaya you will have to play with them, maging politiko ka. Beso-beso, good morning. Pagka ina mo. Tignan mo yan, gagong yan, di ba? Naman gano'n, kaplastikan, ayoko ng kaplastikan eh. Pagka spade, pagka gago, yung ganun sa akin. And ayoko ng plastic eh. Ayoko ng plastikan. Kaya mas maganda yung may nagagawa ko, alaga tayo ng mga hayop, alaga tayo, tanim tayo. Imagine, yung ating kooperatiba, SFGF heads up. Kunyari, yung ating kooperatiba ay nakapagtanim tayo ng high-value crop na kumikita tayo ng 4,000 per kilo. Ang tanim tayo ng damo, hindi yung marijuana, damo na gagawing perfume. That's 3 million per hectare. Di ba? Magtanim tayo ng yung agarwood nga, di ba? Sandamakal, isang puno, tabi-tabi. Density plantation. Kikitain mo, 100,000 per kilo, 50,000 per kilo. Hanip. In a span of, kunyari, 5 years to 10 years, ani na tayo. Dahil pwedeng gawin. Tanim tayo ng kawayan, makakuha tayo ng large hectares of property na kasama natin, may ganon. O joint venture tayo, memorandum of agreement, tayo magtatanim, tayong gagastos, ani tayo, hati-hati tayo. Imagine, kawayan, 200,000 a year after 5 years. Na ani lang na ani yun for the next 100 years. Yung ganon, patay na ako, maani pa kayo. Mga anak natin, mga apo-apo. I like that situation where I am dreaming, sharing that dream, rather than in a situation, problemado ko sa putay ng bansa ito. Tanginam to, hanip to, dinaya election. Hinayo pa kayo, mga ganyan. Ninanakawan nyo kami. Although, dapat involved tayo, pero we should learn how to look at it. The satellite view, lagi ko sinasabi sa inyo, you can dive down like an eagle, go helicopter view, bird's eye view, sagpawin mong ganyan, balik ka ulit. That's the concept that I want all of you to develop. You have the command of yourself, of your life, of your future Filipino people. Taking command of what should be. Hindi yung allowing others to take command of your lives, of your families, of your future. Ay, walang mangyari sa atin doon.
That's why, kung hindi mangyari yung revolutionary government, hindi mangyari yung federal government, hindi mangyari yung mga changes na gusto natin, COMELEC ayusin natin, reboot natin lahat, at least nandyan yung ating tatlong pilar na sasandalan natin ng SFGF. Meron tayong kooperatiba, meron tayong foundation, meron tayong corporate na siyang bahala, yumaman na yumaman, magbayad tayo taxes. Pero dadating yan sa posisyon that one day, we have billions, and we put in incorruptible people, kayo, mga members, kaya nga kinakailangan yung application form ninyo, pilapan nyo, babasahin ko lahat yan, kahit 1 milyon kayo, babasahin ko lahat yan. Chairman, babasahin ko lahat yan para makita ko kung sino ang karapat-dapat dito. Bibigyan ko kayo ng ilang mga responsibility, ng posisyon, and pagka nakita ko na okay yung karakter nyo, incorruptible kayo, we will put you in charge. We will define the succession in leadership, etc., etc. We will define the corporate culture and the cooperative culture, the foundation culture ng bawat ano. We will define it all. It will all be related para ano. So as we go along, you will hear from us, from my blogs, dito at saka doon sa kabilang channel, na SFGF channel, Sovereign Filipino Guardians of Freedom channel, na may mga updates doon. So yung mga members, doon kayo pupunta. Pag kami tanong, doon kayo, refer to blog 001, blog 002, 345, etc., etc., because I will have a playlist para nandun na, yung direct the members there. Paano yung membership? Punta kayo doon. Isang blog, punta. How to join? Sige, doon kayo. Ano yung tinatawag na yung how to join the investment, di ba? Hindi investment scam. Because everything will be covered by black and white contract. So yan, yun yung Sa mga gustong sumali lang kayo, walang pilitan yan. So gusto magkaroon ng contribution sa kooperatiba, pwede kayong alamin nyo kung paano, merong ground rules, and we will engage in our project right away, starting June 1. Ano na ba ngayon? Pinapos ko lang yung eleksyon, and I'll put some time to it. I will undergo my angiogram, supposed to be anytime soon. And after that, we will be poised in position to start off our So kayo mga gusto mag-chip in sa inyong contribution, capital contribution, inyong mga investment, okay lang. Hold on to it. Hindi pa ako ready sa contract. Hindi pa ako ready. Black and white, para maganda naka black and white, para pagka may nangyaring aberya, demanda nyo ako. Let's do it all legal para walang problema. I will cover it with 1-to-1, 1 peso of my asset versus 1 peso of your investment. So protected. Merong bond, no? Not a fraction, but 1-to-1, no? 1-to-1. So anyway, I'm going to think of a way how to do it, but it can be done. Nadaanan ko na yun sometime in my life. So yan, yun yung Okay. So Jollibee, ikaw ba yun? Crispy Pata. Sali ka lang kung gusto mo. Nenet Ramos, good day. Peng USFGF International. Magandang umaga, Chairman, Sir. Bagong ligo, Hindi pa nga ako naliligo. Hindi, nagilamos ako, nabasa yung ko. Pag ganyan ko. Okay, kaya mukhang fresh, no? Eileen Celestino, good evening po, Sir Dado, watching from Qatar. Mabuhay po kayo. Number 2, Aquino, impossible.
Pamilya namin sa Pinas, straight PDP. Kaya nga, ang dami nga straight. Sabi ko nga, straight Onidoro yung ano eh. Pero wala eh, pumasok eh. So, question mark. Miguel Rafael Gisadio, mabuhay. SFGF, sir. Thank you. Alma Barsebal, watching from Kuwait. Sir Dado, thank you. Crispy Pata, electoral fraud ang nangyari. Yes, Pero yun nga kahit tayo miyak na miyak, let the lawyers, hindi naman tayo lawyer, di ba? Anong gawin natin? Iyak tayo? Let the lawyers like Glenn Chong, tong si Atty. Respicio, si Vic Rodriguez, di ba? Ewan ko kung mag-ano si Senator Marcoleta. Ang daming lawyer ang tumakbo eh. Let them be the one to file something, no? Kung akin yan, ang gusto ko, buksan natin yung balota, bilangin natin manually, even if it will take a few months. Basta bilangin natin. Ang problema nila, yung pera. Yan. Ay, nako. So, question mark dyan kung tatanggapin ng taong bayan. Kung tatanggapin ng taong bayan, ganun, hintayin natin yung susunod na kabanata. Kung hindi tatanggap ng taong bayan, hintayin natin kung ano yung magiging kilos nila ng taong bayan. So, ganun lang. Meanwhile, yung mga leader ng mga bawat grupo, mag-usap-usap kayo, mga leader. No? Huwag niyo na akong kausapin. Wala akong grupo. Ito pa lang, SFGF pa lang eh. Mag-aalaga pa lang kami ng mga manok eh. Mag-aalaga kami ng mga manok. Thank you, Crispy Pata. Nagutom ako. Elenita Canas. Canas ba? Senas. Sa Mindanao po, sir, lahat dito, Duterte. O nga eh, Eileen. Kaya nga the problem is, if you have, kunyari, 32 million. Inday Sara, bumoto. Naglitawan yung, in part, hindi lahat, naglitawan yung million. Global OFWs tsaka dito sa Pilipinas. After nung abduction, kidnapping ni Duterte, 12 hanggang 16. And then, 28. So, palagi na lang natin, 5 million. Nag-Duterte. Dapat lamang kagad yung Duterte, yung 10 na yon, ng 5 milyon. Kasi yung weight mo ng boto kay Bongo, Bato, Marcoleta, na number 5, 6, gano'n. Number 3 si Bato. Pare-parehas yung boto na yan. 10, dinuterte nyo eh. Na yung dalawang in-endorse ni Inday, yun yung question mark eh. So, pumasok 12 si Amy. Si Camille, ewan ko ano yung final. 10 yata. So, o 11, I don't know. So, imagine, pumasok yung dalawa, in-endorse ni Inday. Yung 10, in-endorse ni Inday, Duterte nga yun eh. Naknanto ko, yung 7 nawala. Kay Buloy nawala. Kay Buloy, right away, lamang na yun, meron siyang KOJC na boto. Sana yung mga attorney ni Kibuloy mag-file ng protest, no? Yung ibang attorney, kaya Bondok, no? Bondok ba? Attorney ba? Jimmy Bondok? Mag-file kayo. Because hindi na kantaong bayan, di namin alam yan. Di namin alam, di kami lawyer. Kayo mga lawyer ang mag-file. Paglaban ninyo, yung boto ng taong bayan, hindi yung boto ninyo. Boto ng taong bayan. Nag-Duterte ang dami. So yun. Saan nangyari yung dayaan? Bakit yung 26 million na si Bongo bigla naging 21 million ang explanation? Overcounting. Pwede may overvoting nga yung tao, di ba? So bakit ganon? Ang daming na disenfranchise. Bakit ganon? Ano yung, kuha kayo ng mga ebidensya.